Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at meron po tayong pasyente sa harap ko. Siya po ay 64 years old, no? At meron po siyang problema. Unsay problema ni mo? Unsay mong gibati? Ang akong Ang imong unsa? Imong bulsa? Kuto-kuto. Imong kuto-kuto. Kuto-kuto is sikmura. Okay, dito banda. Pila na kadlaw nagsakit? Ilan araw na sumakit? Happy na 2 weeks na bro. Kapit na 2 weeks? Okay. Bakit? Pasaran kag kaon, nilipasan kayo ng gutom? wala man ko nalipas sa kaon. Bakit sumakit yan? Baka Wala uminom ka ba ng alak? Duwa man nagsakit po ang kuto-kuto kanang Suka lang siya. musuka lang po. Suka. So, ibig mo sabihin, kusa lang magsuka. Dili magsugod sa sakit. Dili ka Dili, mag-agay, tapos, dili. Wala na. Wala. Diretso lang suka. May guman akong kaon, Okay? masuka. Okay, nasusuka kayo, tapos pero dili mo agi kog sakit. Hindi Dili. dadaan sa sakit. Dili mo agi. Baka sa sobrang busog siguro, hindi po ba? Dili. Baka mas marami kayong kinain ngayon, hindi rin. Hindi kayo nagtatae, kalibanga, LBM. Wala. Okay, mga 2 linggo, 2 na kasimana. Bago nangyari ito, bago nahitabo ni siya, nakainomdom ka na, baka pasaran kag kaon, bisag kasalang, kanang namata ka, na kay giuna ni mong kape, o giuna ni mong trabaho balay, mo na wala ka na mahaw dayon, nabay nga na, nakaagi kay nga na, dumaan kay na yan. Wala man. Wala Wala naman. ko pa agi. Naalala niyo yung unang araw talaga? Ano yan, pagising sa umaga, pagbata sa buntag, namahaw ka? Namahaw ko ana dok. Primerong Oh, suka ni mo. pag wamahaw na ko ana dok. Pagkahuman, diri na sa kuto-kuto na ako mo bara tapos isuka na nako. Ayun, okay. Hangtod karon hanggang ngayon. Karon. First time lang po nangyari sa inyo ito? First time? Karon lang ko lang naitabo. Wala ba nangyari na hyperacidity noon? Nasisikmura kayo noon? Wala rin? Wala man ko napapaanan. Hindi kaya nilipasan kayo ng gutom? Wala yun. Mukaon yun ka sa oras. Walay palta. Sa una, katong trabaho pa na siya dok. Nagtabaw ko sa una do. So wala na Wala to. din. Kayo nag-retire naman ka, di ba? Pila edad ka nag-retire? Ko anak ko 64. 64. Oh. Pila edad ka nag-retire? Pila edad ka nag-retire? Sa isinta? Ang ako nag-retire ko 64 ko nag-retire. Ay, bago lang di ka nag-retire. Oo. Sorry dahil, no? Bago lang, bago Kung lang. yun Bago mo, lang. Marso? Oh. Okay. So, pag-retire, okay ka pa. Wala'y problema. okay pa. So, imbis wala na kay trabaho, diya na. Diya na ang akong mga sakit ni koan. Wala kay problema. Kanang nang luod ka or nagkaroon kayo ng problema sa pamilya. Walang ganon. Wala. Wala kayo ibang problema. Wala. Bigyan mo ako ng pera, be. Wala ka naman problema. Nagtrabaho ko sa gym ba kay tag alas 5 na ko maniud to. So, and yet, okay ka pa nun. Okay pa po. Karon paghawan ako sa gaisa no. Wala na. Hindi kayo pagising umaga, diretso kayo nagkape. Kasi mas may oras, may oras ka na ngayon eh. Sa pagkakaroon, Nagkakape ka diretso, kanang pagmata sa buntag. kuan na lang ko, diretso na lang kung kaon dili na ko mo ingon nga magkapi pa. Adili na ka magkape. Oh, Kung sa rasa ka diretso na nagpamahaw kasagaran, Kasi alas 8. so okay. Hindi na masyadong late ang alas 8. Baka na, inuna mo yung trabahong bahay, tapos, ano oras ka nagising? Alas 6 siguro, no? Kasi gising ko mga alas 3 sa padlaw. Madaling araw. Oo. Tapos, hindi ka na bumalik sa tulog. Bumalik naman ako tulog. Then, anong oras ka namang magising? Mga alas 5 o Alas alas 5. 6. Tapos tuloy-tuloy na naman trabaho yan hanggang alas 8. Diyan ka lang mag-almusal. Ganun po ba? So, anong ginawa mo from 5 a.m. to 8 a.m.? Kuan lang. Mag-lips to lips lang kayong dalaw ng asawa mo. Grabe naman, 3 oras mag-lips to lips. Ang haba, no? Laba sa dok. Laba. Hindi. Laba. Usay do, magadto mi sa kuan sa may crocodile magbaktas mo dito. Ayun. So, wala pang kain yan. O wala pa. Ay, hindi pwede ganun. Ay, sobrang late ng alas 8. Okay? Kailangan mag-exercise kayo hanggang alas 7.
Tapos by the time na alas 7, nasa bahay na sana po kayo, kumain na kayo ng almusal. No? So, anyway, actually sa totoo lang po, sayang lang yung anong tawag nito? Yung yung pagbihis. Kasi syempre pag sa labas kayo mag walking, magbihis po kayo, di ba? O, ang advice ko po sa inyo, para hindi na kayong lumabas sa bahay, para dili na ka magawa sa balay, sa sulod pa lang sa balay, may pa mag-walking na lang mo sa sulod lang. Bisag sa sala lang good, kahit bisag gamay yan yung sala, kahit gaano kaliit yung sala ninyo, o kahit sa labas ng bahay. Ha? That's good as exercise. Hindi na kailangan mapunta pa sa Crocodile Park. Ano ba yan? Ha? Dili pa ka mag-ilis kung sa balay ka. Kahit sa bahay lang, mag-marching lang, marcha lang kayo. That's good as exercise na yan. Hindi man mainitan, Dok. Ha? Walang init. O, pwede sa labas. Bakit? Wala bang ano? Ay, wala. Hindi ba mainit sa labas ng bahay ninyo? Mainit. O, o, dyan pala eh. O, ha? O, yung sa kwarto pala, yung init ninyong dalawa, di ba? O, pwede. Okay? Wala na doctor. Kulang. Okay, sige. So, yun ang advice na ako. Amo na advice na ako sa inyo. Kay, sa ingan naman good, malate naman good mo mamahaw. At saka habang naglalakad kayo, kasi, ano yan eh, nakaka-excite sa inyo yan eh. So, maglabas yung acid ninyo. Mas maraming maglabas ng acid sa sikmura ninyo pag meron kayong ginawa, katulad ng mag-walking. Lalabas talaga yung acid. By the time na makarating kayo sa bahay ng alas 8, for example, marami ng acid na nagpondo sa sikmura ninyo, na masugatan na yung lining ng sikmura, kaya ayun, masisikmura na kayo. Ha? Kaya oras lagyan ninyo ng pagkain, nagalit yung bituka ninyo kasi hindi ho nilagyan ng pagkain sa tamang oras, kaya magkocontract siya. Kaya doon na feel ninyo na nasusuka po kayo. Hindi kaya na uminom kayo ng pain reliever like Alaxan, Mefenamic, Gardandol, Phenylponstan, Advil, Ibuprofen, Skelan, Naproxen, hindi naman po. Hindi rin kayo uminom ng alak, beer, hard to bar, red wine. Wala naman. Hindi kaya na minsan walang laman yung tiyan ninyo uminom kaagad kayo ng soft drinks. Di ba bawal yun, Dok, sa... Hindi, sandali lang po. Tinatanong kita, huwag mo ako tanungin. Sagutin mo muna yung tanong ko, ha? Okay? Sige. Hindi kaya, minsan, walang laman yung tiyan ninyo, wala yung laman imong tiyan, iinom kayo ng soft drinks? Hindi ako Wala naman ganun. Okay, sige. Anong oras pala kayo natutulog sa gabi? Unsa oras sa kasagaran? Unsa oras ka nagatulog sa gabi? Minsan, alas 10. Alas 10, sobra na kay Glee. Unsa may mong ginabuhat pag umampalihapon? Pagkatapos ng hapunan, ano palang ginagawa ninyo? Tanong TV. Oh, okay. So, yun rin. Lalabas yung acid ninyo. Lalo umabot kayo ng alas 10 ng gabi. Ha? Okay. Lalabas yung acid ninyo. Anong oras kayo kumain ng hapunan? Alas 7. Alas 7. So, pag alas 9, wala nang laman yung tiyan ninyo. Kasi 2 hours pa lang, lahat ng kinain mo, lahat na sa sikmura ninyo, ay bumaba na po yan sa small intestine. So, by the time na 9 o'clock na at gising pa po kayo at nanood pa kayo ng TV, ha? Ang lalabas sa sikmura ninyo ay yung pa rin yung acid. Kasi ang TV kasi, yun rin po ang mag-excite sa inyo. Lalabas, just like walking, exercise, pag manood kayo ng TV, maglabas yun yung acid. Paano na yan? Pag 9 o'clock, wala nang laman yung tiyan ninyo kasi bumaba na sa small intestine, tapos gising pa kayo by 9 o'clock up to 10 o'clock. So, tuloy-tuloy yung paglabas ng acid. Ayan, so magkakaroon kayo ng walang iba kundi hyperacidity. Paggising niyo sa umaga, nandyan pa yung acid niyo. Ayan, lakad ka pa rin kayo ng lakad. Okay? So, ang the best kasi ang mag-neutralize ng acid is pagkain. Ha? So, pag alas 8 pa kayo kumain ng almusal, syempre, ang habang oras na solong-solong yung acid sa sikmura ninyo, syempre, masugatan yung lining ng sikmura. Kaya kumain kayo sa oras, like 6 or 7 o'clock. Kasi po, ang dami na pong acid nagpundo sa stomach ninyo. Dahil po, late kayo natulog. Ha? So, kailangan ayusin po ninyo lifestyle na naman ninyo, ha? Kung mag-walking kayo, walang problema. Sa labas ng bahay, mainit naman Ha? Kahit for 30 minutes to 1 hour. By 7 o'clock, kumain na kayo ng almusal. Pagdating sa gabi, ay hindi pwede alas 10. Ha? Okay, pagdating sa gabi,
within 2 hours after eating, dapat nakahiga na po kayo. Ha? Okay? So, yun ang gagawin ninyo. Bukod sa mag-inom po kayo ng gamot. Okay, so, kaya sinasabi ko po ito kasi ang dali lang magreseta kasi, no, hyperacidity. Pero pag hindi alam ng pasyente kung anong dahilan bakit nag-hyperacidity, pagkatapos ng pag-inom ng gamot natin, wala siyang tamang advice sa doktor, okay, babalik na naman yan, patuloy pa rin ang mag-walking sa Crocodile Park, manood pa ng TV hanggang alas 10. So, anong mangyari? Balik na naman ang hyperacidity. Okay naman kasi babalik na naman siya dito. Pagkapera na naman tayo. Di ba? Ayaw natin ng ganun. Ayaw ko makita sa pasyente na bumalik dito na pareho ang sakit. Kaya, hindi talaga maiwasan na sasabihin ko talaga, okay, kung ano yung mga dahilan para hindi na po nila uulitin. Okay? So anyway, para sa hyperacidity, walang iba kundi omeprazole pa rin, 20 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Pwede na po. Pero dalawa sa gabi. Bali, isang 20 sa umaga, isang 20 sa tanghali, dalawa 20 sa gabi. Para masuppress yung acid, okay, na maglabas tuwing meron pong laman ng tiyan niya. Dagdagan po natin ng aluminum magnesium hydroxide tablet, 2 tablets 3 times a day for 3 days para ma-neutralize kagad yung acid. At saka, para sa irritable ng bituka, pwede siya mainom ng dicyclovir tablet, 1 tablet 3 times a day for 3 days. Okay? Maraming salamat po.